powers, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken. His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift his banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers. The blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance waiting. It's
indestructible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing. Then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord.
but the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Ben, alright. So magandang umaga sa ating lahat. At tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay nakapag-devotion na naman ngayong umaga, family devotion. Kaya gisingin nyo na po yung mga family members ninyo at ipasa nyo yung link para marami maabot tong ating devotion. At tayo ay magpalain ng Panginoon ngayon pong umaga. At bagamat napakalamig, pero hindi tayo papayag na i-freeze yung ating devotion, mga kapatid. Kundi dapat malamig ang panahon, pero dapat mainit yung ating pananampalataya. Ayan. So, sige, tuloy-tuloy na tayo. Batiin muna natin itong mga matatapang sa lamig. Ayan, sila mga nandito na eh. Yan, dito na sila, Sister Heidi. Yan, kumusta kayo dyan? Napakalamig, grabe. Gisingin nyo na yung mga family members ninyo. Sila Sister Beth. Ayan, si Sir Ariel. Si Sister Joyce, si Brother Serto. Ayan, baka lalong malamig sa ano ngayon. Australia. Si Akel. Yan. So, ito pa lang yun nandito sa ano ko. Yan, si Brother Digno. Ayan. Pambira. Pagi naman ng lechon na baboy mo dyan. Kahit yung ulo lang na may kagat na apple. Ano? Ang painit. Yan. Sister Vicky. Yan, yan palang nandito eh. Pasensya na kayo kung ito yung nandito sa ano natin. Ano ko, cellphone ko. Okay, sige. Ngayon ay ang bilis ng panahon, ano? Talaga namang
Hindi natin namamalayan, tapos na ang January. Yan, patapos na naman tayo. So, kinakailangan na sabi ko sa inyo ay yung ating plano ay huwag tayo papayag na malusaw. Ano? Tayo papayag na nagpaplano tayo, nagva-vow tayo sa Panginoon pero hindi naman natin sinusunod. Okay, unang-una tayo ang kawawa pagka wala tayong ginagawa para sa Panginoon. Sapagkat hindi natin alam ang buhay natin. O sige, tuloy-tuloy na tayo para makarami tayo. Pumauna ka na, Brother Edgar, para marami tayo. Amen. Good morning po sa ating lahat. At bati naman ni Pastor yung mga iba na kwan. Mamaya siguro dahil giniginaw. Meron napakaganda na hindi tayo manggiginaw, lalo-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Medyo, sabi nga na, malamig ang panahon natin ngayon, pero dapat hindi man lamig yung ginagawa natin, yung plano natin, yung schedule natin, at higit sa lahat yung conviction natin na maglingkod sa Panginoon. Yan na dapat hindi nawawala, hindi na nalalamig. Dapat nga, sabi nga ng ating mahal na pastor, paapuyin po natin. At bago ko lahat, ako'y muli nagpapasalamat din na nakasama sa revival. At personally ay na-refresh, hindi lang na-refresh, na-revive at naging on fire ulit, lalong-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, so based on our topic ay napakaganda na tuloy-tuloy tayo dito dahil unang-una maraming hindi pa gumagawa, hindi pa nagpa-function o hindi pa nagkakaroon ng plano sa kanilang sarili. Kaya ito yung dapat nating pag-igian. Okay, meron lang ako babasahin dito sa Biblia na ako'y konektado sa ating tema. It's all about planning. Paano natin gawing maayos at epektibo yung ating ginagawa para sa Panginoon. Dito sa chapter number 24, may binanggit dito ni Aring Solomon. Chapter 24 in verse number 27, sabi niyan, prepare thy work without and make it fit to thyself and the field, and afterward build thine house. Okay, so napakaganda po na bakit? Dahil pinamagatan ko, why planning is very important. Dahil konektado yan in fulfilling the Great Commission. Dahil kahit anong anggulo ay konektado sa paglilingkod sa Panginoon, lalong-lalo na sa tagubilin ng Panginoon yung ginagawa natin. Ay pwede nating i-connect lahat in the Great Commission of the Lord Jesus Christ. Na tayo po ay talagang gagawa tayo ng malinaw na plano, lalo-lalo sa ating ginagawa. Kaya nga napahalaga yung sinasabi ng ating pastor na hindi naman natin nagagawa. Napakalinaw naman na pag ginawa natin ay magkakaroon tayo ng malinaw din na magandang resulta. Di ba napakaganda na yun yung makita natin. Kasi kaya sabi ni Haring Solomon, prepare thy work without and make it fit for thyself in the field. Dahil napakahalaga po yung tungkulin po natin, narinig na natin to. Mas higit pa na mahalaga yung ginagawa natin kaysa ginagawa doon sa Kongreso. Di ba? Ginagawa ng mga opisyal po natin o mga presidente o anuman mga opisyal dyan, mas mahalaga yung ginagawa natin. Bakit hindi natin pagigian? Di ba? Bakit hindi natin planuin ng mabuti yung ginagawa natin? Unang-una ay bakit tayo nagpaplano to be more organized and effective. And yung ginagawa natin para sa Panginoon, to be more organized and effective, ay kailangan po nating planuhin. Sabi nga ng ating pastor, dapat gabi pa lang ay
pinaplansa na natin. Hmm? Pinaplano natin na maigi at inilalagay natin, inililista na natin kung ano yung pupuntahan natin, ano yung gagawin natin, ano yung sasabihin natin. Di ba? Napakalinaw naman yan. Pag ginawa natin yun ay magkakaroon ng magandang resulta. Okay? To be more organized, maging organisado yung ating gagawin. Hindi kung sabi nga hindi yung paikot-ikot ka lang sa area. Na hindi mo alam kung ano yung uunahin mo, ano yung pupuntahan mo, ano yung sasabihin mo. So napakaganda na ito yung makita natin na at may i-apply po natin sa ating mga plano sa ating paglilingkod sa Panginoon. Bakit natin planuhin to be more organized and effective sa ating ginagawa? Dahil tingnan nyo, sabi ni Haring Solomon is prepare thy work without. May magkaroon tayo ng everyday plan para sa ating ginagawa. Kaya nga sabi ng ating pastor, ilista mo kung ano yung ginawa mo. Hindi ba? Makikita mo yung magandang resulta pag meron kang plinano at meron kang ginawa na fulfill mo yung plano mo o na inilista mo na plano sa buong maghapon. Kaya napakaganda. Di ba na-organize yung isip natin, yung ginagawa natin, at yung sasabihin natin. Hindi halo-halo. Masarap yung halo-halo pag mainit, pero tingnan nyo, pag halo-halo yung ginagawa natin sa area, hindi mo alam kung sino yung uunahin mo. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo na una at ano yung sasabihin mo. Hindi mo namalayan. Nagme-merienda ka na lang. Kumakain ka na lang sa area, sa bahay ng mga miyembro. Diba? Walang preparation, walang plano. Walang organized na susundin o gagawin sa kanyang area. Kaya napakaganda. At kailangan po natin yung tinatawag nating hard work and planning. Iyan yung binanggit ni Haring Solomon. Prepare thy work without. That is everyday plan. And then pangalawa, to be more closer to God. Ito yung natutunan ko doon sa revival. At konektado lahat sa mga subject na inatenan po natin. Mula sa preaching, sa kick-off hanggang sa pagtatapos ng mensahe o challenge ay konektado lahat yan para lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Wicked naman natin pag hindi natin alam na yung ginagawa natin o yung ginagawa ng ating mga pastor ay para lalo tayong ilapit sa Panginoon. Di ba? Kung ano bang gusto natin malapit sa kamunduhan, malapit sa kay Satanas o malapit sa Panginoon. Kaya nga yung plano natin ay magbibigay sa atin ng more closer. Magkaroon tayo ng more closer relationship to God. Kaya napakaganda yung tema natin ngayon. Para makilala natin ng lubusan yung ating Panginoon, yung ating tagapagligtas. Kaya nga tinalakay lahat doon sa revival. Kung bakit natin ginagawa yung mga bagay-bagay na yun. Napakasimple naman yan, para lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Hindi tayo nagtatago. Hindi tayo malayo. Hindi tayo alof sa tao. Di ba? Para lalo nating makilala ng lubusan ng Panginoon, ay sundin natin yung tagubilin ng Panginoon. At ako'y niniwala, dadalhin tayo sa lalong more closer. Yung relasyon natin ay lalong mapagtibay at lalong gaganda, na hindi ka nag-aalangan sa mga doktrina na ating pinapakinggan at sinusunod. Dahil kasama yung mga doktrina doon kung hindi mo alam, wala kang alam na doktrina, sabi nga nila, talagang
madali kang, sabi ni Pastor, madali kang hilain ng kamunduhan. Madali kang hilain ng ibang mga pananampalataya na wala sa hulog. Hmm? Pero pag kilala mo yung Diyos mo, kilala mo yung doktrina, biblical doctrine talaga, ay hindi ka mawawala sa hulog. Lalo mong mamahalin, lalo kang mapapapalapit sa Panginoon. And then lastly, to be more effective in achieving our plan. Magiging epektibo yung paglilingkod natin. Lalo na pag meron kang goal na isinet, yeah, sa iyong sarili at iyan ay ipinalalangin mo talaga, ay talagang makukuha mo, ma-achieve mo yung napakagandang resulta ng ating ginagawa. Dahil meron ng sinabi ng Biblia na resulta eh. Sabi nga ni Haring Solomon, sabi niya rito, ano yung binanggit niya rito? But, sabi niya rito, but afterward, build an house. Di ba? Pag well set ka na, lalong-lalo na pag ikaw ay nagtayo ng godly family, pag ikaw ay nag-umpisa na, ay makikita mo yung napakagandang resulta. Hindi yung, sabi nga ni Pastor, hindi yung tsamba-tsamba. Mag-aasawa ka, tsamba-tsamba. Magtuturo ka sa pamilya mo, tsamba-tsamba. Maituturo mo kung wala kang nagawang magandang plano sa iyong sarili. Di ba? Sabi nga ng Biblia ay dadalhin lang tayo sa hindi maayos na kalagayan. Ano yung number one na dadalhin ka? Dadalhin ka sa pagiging tamad. Katamaran. Wala kang maayos na plano, wala kang maayos na direction sa iyong buhay. Lalo na pag wala kang goal. Tapos mag-aasawa ka. Puro hula-hula na lang. Next year na lang. Next month na lang. Pero hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo, ano yung tamang direction mo. Di ba? Napakaganda na meron tayong tamang direction, tamang prinsipyo, tamang doktrina, meron tayong tamang simbahan, meron tayong tamang pastor na ibinigay ng Diyos. Ano pang hahanapin natin, di ba? Binigay na sa atin yung mga pamamaraan. Ano ang kulang na lang sa atin? Kulang tayo sa action. Let's put it into action at ako'y niniwala. Tayo po ay magtatagumpay. Lalong-lalo na yung plano natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. At yun lang sa akin at ako'y niniwala na marami tayong malilinig mula sa ating mahal na pastor. Good morning, sir. Hello. Amen. Okay, wala pa si Dumark ha. Gising na ba si Dumark dyan, Mr. Vicky? Pumunta ba sa village? Anong oras na? Wala. Okay, sige. Tuloy-tuloy tayo. At alam nyo, ang napansin ko ay marami sa atin hanggang papel lang, marami sa atin hanggang bibig lang. So, bakit nangyayari yun? Kasi ang problema ay hindi talaga totoong kilala ang Diyos. Kasi kung kilala mo ang Panginoon, hindi hanggang bibig lang ang mga sinasabi natin na gusto natin gawin sa Panginoon. Yun ang problema natin. Ngayon, bakit tayo ay hindi nagtutuloy sa paglilingkod sa Panginoon? Yan ang pag-uusapan natin. Bakit ang dami natin mga isinusulat, pero hindi naman natin ginagawa? Marami tayong mga sinasabi, hindi natin ginagawa. So, ibig sabihin, naluloko tayo, naaalog tayo, o tayo ay nadadala ng mga bagay-bagay na nakapaligid sa atin. So, dapat hindi tayo naaalog, hindi tayo nadadala. Kung anong sinabi natin sa Panginoon, dapat pirmis lang tayo dapat. Kung anong ginagawa natin sa Diyos, dapat pirmis lang tayo doon. Okay? So ngayon, ano yung mga, bakit nawawala tayo? Sabi ko nga, January pa lamang, wala na, nawawala na kaagad.
Okay, so puntahan natin yung Acts 20:24. Maganda ito. Simulan ko sa verse number 19. Tingnan nyo dito yung sinasabi ni Paul dito, mga kapatid. Napakaganda. Acts 20:19, sabi dito, serving the Lord with all humility. Simulan ko lang sa verse number 18. Sabi dito, and when they were come to him, he said unto them, ye know, from the first day, so makita nyo dito yung determination ni Paul. Ano sabi niya? From the first day that I came into Asia, into Asia, after what manner I have been with you at all seasons. So makita nyo, kaya si Paul din nagsabi na maglingkod sabi niya kay Timothy, you preach the word in season and out of season. So nakita niyo si Paul, nandoon siya sa mga kapatiran doon sa Ephesus. Anong klaseng presensya meron siya doon? Sabi niya dito, I have been with you at all seasons. Ibig sabihin, in season and out of season, nandoon sa Apostol Pablo sa kanila. Kalahin mo yan. Hindi yung seasonal. Tayo, seasonal lang tayo maglingkod sa Panginoon eh. Mamaya nandiyan, mamaya wala na naman. Tapos mas marami yung nawawala siya kaysa yung present siya sa paglilingkod sa Panginoon. So that's the problem. Hindi determinado. So, verse number 19, sabi dyan, serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. So makita nyo, sabi ni Paul dito, maglingkod sa Panginoon with all humility of mind. Pagpapakumbaba, yan ang kailangan natin. At nandiyan tayo sa ministry na merong buong kababaang loob. Yan, alam nyo, pagka hindi ka humble sa ministry, mawawala ka talaga. Seasonal ka lang talaga. Kaya makita nyo, katulad kahapon, may service tayo. Yung mga umaten sa revival, wala na, yung iba hindi naman umaten sa pananambahan natin. Akalain mo yan. So seasonal ang ano eh. Kung nararamdaman lang ang pinag-uusapan, hindi naman tayo, lahat naman tayo merong negative na hindi negative na nararamdaman. Pero huwag tayong papayag na yung negative na nararamdaman natin ay hihila sa atin para mawala tayo sa pinakamagandang kalagayan na ginagawa natin. Walang iba kundi naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, yan ang pinakamaganda. Tingnan niyo si Paul. Ano sabi niya? Serving the Lord with all humility of mind and with many tears. Kalahin mo yan. Naranasan din ni Apostol Pablo yung umiyak habang naglilingkod sa Panginoon. Maaring nung nang-uusig siya, hindi siya umiiyak. Siya yung nagpapaiyak. Siya yung kumakatay sa mga Kristiyano nung araw naglilingkod sa Panginoon. Pero nung siya na naglilingkod sa Panginoon, ano sabi niya? Many tears. Many tears. Hindi mo maiwasan yan. And temptations. Yan. Temptations. Plural yung ginamit niya dito. Marami mga tukso. Which befell me by the lying in wait of the Jews. Nagsusubok na siya pabagsakin siya. Pero hindi nagpatinag sa Apostol Pablo. And then tuloy natin. And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have I shewed you and have taught you publicly and from house to house. So makita niyo naman kung paano naglingkod si Paul nung panahon niya. And then 21, testifying both to the Jews and to the Greeks, repentance toward God and faith toward
our Lord Jesus Christ. And now, I go bound in the Spirit into Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. O, kalahin mo yan. Sabi niya, pupunta siya ng Jerusalem, ay hindi niya alam kung huhuliin siya doon, papatayin na siya doon, ano mangyayari sa kanya doon. Pero alam niyo, hindi iyon nagpatinag sa kanya. Sabi niya dito, save that the Holy Ghost witnesses in every city. Ay, matindi to. Tuloy-tuloy pa rin siya. Dire-diretso pa rin siya. Saying that bonds and afflictions abide with me. O, nandun yung mga affliction niya. Nandun yung nakaredy yung magpapabagsak sa kanya. Pero eto ang sabi niya, but, verse number 24, none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So makita nyo dyan, hindi naaalog si Apostol Pablo. Hindi natinag. Tinan nyo na maigi. Ngayon, pambira, ano ngayon? Anong date ngayon? 24, tama-tama. Verse 24 tayo. Ngayon, mga kapatid, bakit tayo naaalog? Bakit tayo namumove? Di ba? Tinan nyo, na-move na yung ano natin eh. Naipus na yung plano natin eh. Naalog na, natinag na yung plano natin. Kaya nga sabi ko, ilan na dyan yung sinusunod natin? Meron kang 10 sinulat. Wala ka namang sinusunod dyan. So, ibig sabihin na move, natinag, naitulak ng iba, at ayon, huminto na naman, pasulpot-sulpot. So makita ninyo mga kapatid, grabe talaga tayo. Oo. Talagang parang hindi lang parang, ang paglilingkod ngayon sa Panginoon ay hindi na nagiging pangunahin, nagiging optional na lang. Oo. Bakit nagiging optional? Hindi nagiging pangunahin. Kasi maraming nag-move sa atin. Di ba? Minumove tayo ng mga bagay-bagay sa sanlibutan. Samantalang meron naman tayong halimbawa na pwedeng hindi tayo ma-move. Kaya nga sabi ni Paul dito, but none of these things move me. None of these things move me. Bakit mga kapatid? Ganon na lamang ka-determinado si Apostol Pablo. Alam niyo kung bakit? He knows well the Lord in his life. Kilalang kilala niya. At unang tagpo pa lamang siya sa Panginoon. Nakita nyo, when he was on the way of Damascus, naghahanap ng mga Kristiyano para patayin niya. Pero tinagpo siya ng Diyos doon. At doon pa lamang sa tagpo nila sa Panginoon, grabe na yung pagkakilala niya. Kaya makita nyo, ano yung tanong niya noon? Sabi niya, Panginoon, ano bang gusto mong gawin ko sa iyo? Bakit? Nakita niya ang Panginoon doon. Pangalawa, narinig niya ang Diyos doon. Alam niyo kung paano niya nakita na Apostol Pablo? Binulag niya. At doon niya nakita ang Diyos. Akalain mo yan? Baliktad eh. Kung kailan siya nabulag, nakita niya ang Diyos. Nung hindi siya bulag, hindi niya makita ang Diyos. Kaya ngayon, kinakailangan mabulag tayo sa sanlibutan at upang makita natin ang Panginoon. Hanggat hindi tayo bulag sa sanlibutan, mga kapatid, mulat tayo sa sanlibutan, pero blind tayo sa Panginoon, that's the problem. That's the problem. Kaya makita nyo, anong nakita niya sa Panginoon? Light from heaven. Voice of the Lord Jesus Christ. Nakita niya, narinig niya. Narinig niya, nakita niya. Liwanag. Di ba?
Kaya ang tanong ni Kristo doon, ang tanong ni Paul doon, Panginoon, anong gagawin ko para sa iyo? Yun. Yun ang pinakamaganda eh. Kaya dapat kung totoong kilala, kung totoong nakita natin ang Panginoon, makikilala natin siya. Bakit? Nakita natin eh. Oh. Kasi pag nakita natin ang Panginoon, hindi po pwedeng hindi siya magsasalita sa atin. Oh, anong sabi niya dyan? Sa Panginoon. Sabi ni Paul dyan ay, dito tayo sa verse number 9, para makita lang natin yung tagpo. Paano sila nagkakilala sa Panginoon? At nung nagkakilala sila sa Panginoon, hindi na tumuklap si Paul. Hindi na siya na-move. Tuloy-tuloy na siya. Chapter 9. Okay, chapter 9. Okay, ito yung tagpo nila sa Panginoon. Sabi ng Bible diyan, papunta siya ng Damascus. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. So nakita niya ang Panginoon, liwanag. And he fell to the earth and heard a voice. Yun. Nakarinig siya ng tinig. Anong sabi sa kanya? Saul, Saul, why persecutest thou me? Sabi niya, bakit mo ako inuusig, Panginoon? And he said, who art thou, Lord? So ibig sabihin, kaya nga nagtatanong si Paul, sino ka ba, Panginoon? Hindi niya kilala ang Panginoon, kaya nga nagtatanong. Oo. Kaya ang tanong ko ngayon, mga kapatid, kilala niyo ba talaga ang Panginoon? Biblically. Kilala niyo ba ang Panginoon biblically? O anong sabi sa kanya ng Panginoon nung tinanong siya? Sino ka ba, Panginoon? Ano sabi ni Kristo? I am Jesus, whom thou persecutest. Yan, pinipersecute niyang Panginoon. It is hard for thee to kick against the pricks. Oh. And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? Yun. O, di ba? Panginoon, sabi niya, Paul, alam mo, wag mo nang i-persecute. Wag mo na akong persecute. Sumisipa ka sa napakatulis na bagay. O, tama nga naman. Sinasabi ni Pastor Louie nung di ba? Abnormal lamang ang tao ang sisipa sa matulis. Alam mong matulis, bakit mo sisipain, hindi ikaw ang masasaktan, di ba? Oh, makinig sa pinag-uusapan natin. Makinig tayo. Sayang yung pinapakinggan natin. Hindi kayo nakikinig. Okay? Sayang. Oh, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Huwag mo nang i-persecute. Huwag mo na akong persecute. Sumisipa ka lamang sa matulis na bagay. Ibig sabihin, masasaktan ka. Pabalik. Kaya, alam mo, magaling si Apostol Pablo. Madali niyang naintindihan ng Diyos. O, nung narinig niya yon, anong sabi niya sa kanya? What, Lord, what wilt thou have me to do? What wilt thou have me to do? Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Yun. Di ba? Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? O, ang tanong natin, mga kapatid, iyan ba yung sinasabi natin sa Diyos? Alam niyo, sabi ni Apostol Pablo just sa verse number 24, simula nung natagpuan siya ng Diyos, simula nung nakilala niya ang Panginoon, hindi na siya umiwas sa Panginoon. Sinabi niya diyan sa verse number 24, 27, ano sabi niya? For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Oh, hindi na siya umiwas. Tuloy-tuloy na siya, dire-diretso siya sa Panginoon. Kaya nga, in season and out of season.
Napakaganda. Anong sabi ng Diyos sa kanya? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Yun. Tumayo ka, punta ko doon sa city, at meron tao doon na kakausap sa'yo, magtuturo sa'yo. Ibig sabihin, magdi-disciple sa'yo. Kaya yung ginagawa natin na discipleship. So, anong sabi ng Biblia? Meron doon. May kinausap po na, may nakahandang tao na. So, in verse number 7, and the man which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. Talagang hindi siya makapagsalita. May narinig siya, natinig, pero wala siya nakikita. And Saul arose from the earth, and when his eyes were open, he saw no man. Nung nakakita na siya, wala siya nakikitang tao. But they led him by the hand. Talaga nabulag talaga siya eh. So inalalayan na lang siya and brought him into Damascus. And he was 3 days without sight. Wala siyang Talagang nabulag siya 3 araw. And neither did eat nor drink. Hindi siya uminom, hindi siya kumain. Nag-fasting siya. Akala mo yung matindi dito ha. Kaya palagi ko kinakailangan natin mag-fasting ngayong umaga, no? Ngayon, bukas, linggo, hanggang Lunes, para makita natin ang Panginoon. Palagay niyo mga kasama dito. So wala mo na magluluto mamaya, tanghalian, bukas, nagkakainan yung mga miyembro, fasting lahat tayo, ha? Yan. Sige, lahat na nag-amen, gawin nyo yan, ha? Amen ba? Tignan natin. Alam nyo, do not say amen if you do not, if you cannot do it. When you say amen, do it. Amen? Pero kung tutusin kapatid, si Paul nga, hindi naman namatay. Sige nga. Namatay sabi si Paul na hindi kumain 3 araw. Tingnan nyo, buhay siya. Hindi uminom, hindi kumain. Amen. Tulog na sila. Kalahin mo yon, nag-fasting talaga siya. Very special yung tagpo niya sa Panginoon. And sabi ng Bible dito, there was a certain disciple at Damascus named Ananias. And to him said the Lord in a vision, pinakita rin kay Ananias, and said, Behold, I am the Lord. I am here, Lord. Sabi niya, Ananias, nasaan ka ba? Sabi niya, natutulog ka. Sabi niya, hindi ka na nagbibisit. Pero aktibo si Ananias. Iba to mga kapatid. Masigasig to. Kaya kinausap ng Diyos si Ananias. And sabi ni Ananias, Lord, nandito ako. Di ba? I am here, Lord. Kung kayo naman ang tawagin ng Panginoon, ano sabi niya? Sabado ngayon. Puntahan mo si bisitahin mo. Anong sasabihin niyo? Ay, Panginoon, magpapakain ako ng baboy. Ay, Panginoon, may pasok ako. Panginoon, may ako. May gagawin ako. Yun ang sinasabi ko na sa inyo. Di ba? Si Ananias, anong sabi ng kay Ananias? Ananias. Anong sagot ni Ananias? Behold, I am here, Lord. Yun, available ka agad. Available ba tayo sa Panginoon ngayong araw na ito? Nakikinig ba kayo dyan sa village? Nakikinig ba kayo dito sa Facebook? Available ba kayo sa Panginoon? O may rason kayo, hindi kayo available? Panginoon, may pasok ako. Panginoon, may... ikaw naman, Panginoon. Pwede naman siya na lang utusan mo. Tumanggi ka pa, tinuruan mo pang Diyos. Huwag natin turuan ng Diyos. Magpaturo tayo sa Diyos. Ang Diyos ang nakakaalam lahat. Ulitin ko yung sinasabi ko. Huwag mong turuan ang Diyos. Magpaturo tayo sa Diyos. Yan ang problema natin. Tinuturuan tayo ng Diyos, hindi ka nagpapaturo.
ikaw pa ang may gustong magturo sa Diyos. Mali. O katulad ngayong araw sa pagkakataon na ito, anong ginagawa ng Diyos sa atin? Tinuturuan tayo sa pamamagitan ng ating devotion. Pero ang tanong ko, sino sa atin talaga ang tutugon sa pagtuturo ng Diyos? Sino kaya sa atin talaga? Katulad ngayon, Sabado, o kagabi, sinasabi ko yan sa service. O, anong sinasabi ko? Huwag lang kayo mag-visit ng umaga, half day. Wala kayong magagawa. Kaya makita nyo, panay panay konti-konti na bisita. Bakit? Half day lang. Magbibisit, kalahating araw lang. Ay, sus Mario. Anong magagawa mo doon? Tapos pupunta ka pa magbibisit. Kalahating araw na nga lang, makakarating ka sa area, alas 10, alas 11, alas 9. Sige nga, ano magagawa mo sa ganon? O, kurot-kurot lang tayo na naglilingkod sa Panginoon. Ay, nako, sinasabi ko sa inyo. O, kaya kung ibababa mo yan, nung sinabi ng Panginoon kay Ananias, meron akong ipapadala dyan na tao, itong nang uusig sa atin, nahuli ko na, sabi ng Panginoon sa kanya. Oh, ano ko na to, nakausap ko na to, pupunta sa'yo, kausapin mo, i-disciple mo, turuan mo ito. Oh, kaya nung ginawa ni Ananias, bago niya din-disciple, binautismuhan niya muna. Di ba? And immediately, there fell from him. Pagkatapos mabautismohan si nung bago mabautismohan si Paul, sabi diyan sa verse number 18, and immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received sight forthwith, and arose and baptized. Yun. Binalik na ng Panginoon yung kanyang paningin. At binautismuhan na siya. At dinisciple ni Ananias. Sabi nga dyan, and when he had received meat, he was strengthened, then was Saul certain days with the disciples. Sinong kasama na ni Paul? Hindi na yung mga unbelievers. Sinong kasama niya? Disciples, which were at Damascus. And straightway, sabi ng Biblia, he preached Christ in the synagogue that he is the Son of God. Akalain mo yan? Nagpipreach na siya, nagsosoul winning na siya. Then the disciples took him by the night and let him down by the wall in a basket. And when Saul was come to Jerusalem, he asked to join himself to the disciples, but they were all afraid of him and believed not that he was a disciple. Nag-aalangan pa sila sa kanya. Di ba ito yung ito yung humuhuli sa atin. Ito yung nag-uusig sa atin. Siguro sabi ng iba, kayo na lang dyan makipag-usap. Kayo ayaw kong kausapin yan. Baka mapalo ko lang yung ulo niya, siguro sabi ng iba. Bakit? Kasi inaantok na siya . Ngayon, nagtuturoan pa sila. Pero, sino ang kumuha sa kanya? Sige nga. Sino? Sinong kumuha sa kanya? Si Barnabas. But Barnabas took him and brought him to the apostles and declared unto them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. Yun. Mambira. Kung lahat lang tayo dito nakikinig, lalabas tayo ngayong araw na ito, mag-soul winning, magdi-disciple. Imposible wala tayong 100 na bisita bukas. Kaya ang problema, narinig na natin yung tinig ng Diyos, Diyos pa ang tuturuan natin. Mali. Kaya natin naririnig ngayong umaga na naman ang tinig ng Diyos, sa salita ng Diyos, Biblia, para tayo'y turuan. Hindi tuturuan ang Diyos. Huwag nating turuan ang Diyos. Kaya kita mo, ano sabi niya? Kinuha
Kinuha ni Barnabas, halika, sabi ni Barnabas, halika. Exercise muna tayo kasi inantok ka na. Sabi ng Panginoon. Di ba? Tama ba mga kasama? Inantok ka na eh. Ngayon, ayan na. Doon na nagsimula sa Apostol Pablo. At hindi na siya tumuklap hanggang makarating tayo sa verse number 24, chapter 20:24. Anong sabi ni Paul? Nakilala na niya, nung kilala na niya ng lubusan ng Diyos, hindi lang basta niya kilala, naranasan pa niya. Kaya nung naranasan niya ang Panginoon, anong sabi niya? But none of these things move me. Hindi na siya natinag. Walang nag-move na, walang nakaalog na sa kanya. Hindi na siya umalis sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi paalis-alis, hindi sulpot-sulpot, hindi kurot-kurot. Hindi. Kaya ngayon, ang tanong ko sa inyo, ano pa lang ngayon? January pa lamang, wala na, na-move na tayo. Di ba? Nakikinig ba kayo lahat, mga kapatid? Na-move na. Wala na. Naitulak na sa bangin. Di ba? Nakikinig ba kayo lahat? Naitulak na sa bangin, wala na. Ay nako, grabe naman. Pero tingnan niyo si Paul, ano sabi niya? None of these things move me. Wala. Bakit? Sabi niya, ito na yung joy ko eh. Ito na yung ministry ko eh. Determinado akong tapusin ito. Wala akong gagawin kundi ipatotoo yung ebanghelyo. Ipatotoo si Kristo, i-preach yung gospel. Isabuhay yung gospel. Eto maganda, pakinggan niyo to. Kung kilala mo ang Panginoon, dapat ipinapakilala mo rin ang Panginoon. Di ba? Nakuha niyo mga kapatid? Paano mo ipapakilala ang isang persona na hindi mo kilala? Kaya kung kilala mo ang Panginoon, normal ipapakilala mo siya. Tingnan mo si Paul. Nung nakilala niya ang Panginoon, ipinakilala niya. Sabi niya, none of these things move me. Walang makakamove sa akin dito. Kahit ano mangyari, affliction, temptations, bonds, temptations, no one. None of these things move me. Amen? None of these things move me. Wala. Walang makakaalog. Walang makakatinag. Walang makakapagpaalis sa akin dito. Afflictions, bonds, temptations, none of these things move me. Ngayon, ano ang nag-move sa inyo para hindi nyo magawa yung mga plano nyo? What moves you? Di ba? January pa lang, wala na, natulak ka na sa bangin. Ay, nako, ngayon. Andiyan pa ba si Dumark? Andiyan na ba si Dumark? Wala pa. Ngayon, mga kapatid, may naintindihan ba kayo sa pinag-uusapan natin? What moves you ngayon sa pagkakataong ito? Di ba? Wala na, na-move na kaagad. Ngayon, sige Dumark. Naman, kasi hindi tayo kakain pag walang masabi. Pag walang masabi si Dumark, wag niyong pakapihin dyan. Kasi sabi ng Bible, no work, no eat. Di ba? Saan kayo? Saan kaninong bahay yan? Kay Sir David po, Pastor. Ayun, pambira, parang malapit na maligtas si Brad David Nag-o-offer na sa Panginoon. Ayan si Brad David. Sister Nelly, kumusta? Magandang umaga sa inyo dyan. Brad David. Thank you na pinagamit mo yung bahay nyo ngayon. Thank you sa mga kapatiran dyan. Sino yung mga nandun dyan? Parang si Michael yung nakikita ko. Diyan mo si Michael? Yes, sir. Ayun, Yes, sir. si Michael, Sister Myra, Sister Rose, Sister Bibian, Sir Rolly, Ma'am Gina po. Sister Gina. Pambira talagang grabe. Si Brother Rolly, siyempre. Sino pa mga dyan? Kayo na lang. Yes, Na-move sir. na sila. Kami na. Na-move sila ng lamig, gano'n. Oo. Natulak na sila. Sige. Kaya mo pa, Dumark. Yun po, sir, maganda po yung naparinig po natin.
ay gusto ko lang din i-share po dahil yung plano naman ng ating pinag-uusapan ay ah, dito po sa narinig natin ngayong umaga habang nakikinig po ako ay maganda talaga ang resulta pag ginagawa mo yung plano mo. Ayan, step by step. Kasi nakita ko, sorry. Nakita ko yung kahalagahan talaga ng kung paano mo gawin yung plano mo na sinulat at magkaroon ng magandang resulta. Kaya ang gusto ko lang po i-share ngayong umaga ay doon po sa testimony ko po na marami ding pagkukulang sa ministry, sa paggawa ng plano at talagang na-realize ko lahat na bakit ko gagawin ang bagay na ito, bakit ko susundin ay una-una dahil sa Panginoon, dahil sa Kanya naman ako naglilingkod. Kaya yung plano ko na ginawa ay unti-unti ay nagagawa na po. At yun nga po, yung plano ko nga for today ay extension po yung good news class namin dito sa may Balakbak. Kaya I pray sa Panginoon na magbunga po yung mga na-disciple ni Tintin doon ng mga bata, isang pamilya ay yung buong pamilya ay makasama sa church through this ministry sa good news class natin. Kasi yun nga, napakahalaga yung plano kasi mahirap yung mahirap talaga hanggang salita lang tayo din na natin ginagawa. Kasi walang proof doon. Sayang naman yung power ng Diyos na din natin magagamit. Hindi natin gagawin. Hanggang sulat lang tayo, hanggang salita lang tayo. Kaya mas maganda, gawin talaga. Isa sa puso mo yung ginawa mo. Katulad ng narinig natin ngayon, sinabi ni Pastor kanina, na katulad ni Apostle Paul talaga na kung paano niya ihayag ang salita ng Diyos. Paano niya talikuran yung mundo. At siya ay magpagamit sa Panginoon. Kaya na-realize ko sa sarili ko na tama yung pinasukan ko na simbahan. Tama na laging may nagtuturo sa akin Yun. ng yung anong dapat kong gagawin. Narinig ko rin din sa testimony ni Pastor sa buhay niya na sumunod lang at talagang makita mo talaga yung blessing doon, yung pagpapala. Sumunod, magpaturo. Kasi magpaturo ka, nandun yung talagang ibig sabihin ng magpapaturo, sumusunod ka sa salita ng Diyos. Amen. So, yun ang nakita ko na mahalaga na importansya na paggawa ng mga plano natin, no? Araw-araw. Kaya yun ang sinisikap ngayon na talagang ang goal ko nga ngayon na makapagdala talaga sa area namin nakapagdala na kami na almost sa ngayon nasa 25 na attendance namin na nadadala sa church. Ayan, kaya ang goal ko ay madoble pa sa taon na ito. Kaya sisikapin ko na na talagang gawin talaga yung dapat gawin. Lalo na ngayon, sabi kanina Pastor na anong plano ngayon? Ng plano natin ngayon mamaya, maghapon. Ngayon, saan tayo pupunta? 'Di ba? Kung wala kang plano, bara-bara talaga. Di mo alam kung saan ka pupunta. Kung wala kang area, di mo alam kung saan, anong area mo. So, malabo. 'Di ba? So, dapat liwanagin talaga natin kung saan tayo na nilagay ng Diyos. Kaya maganda yung proseso ng simbahan. Organized talaga ang church. Kung saan ka, grupo na kabilang, doon ka talaga magpapagamit. Doon ka gagamitin ng Panginoon. Kaya, yun nga, mamaya, pagpunta sa area, ay unang-una namin ginagawa is yung good news class.
hanggang alas 12 po yan. Kasi meron kaming mamaya dalawang good news class sa area namin hanggang alas 12 din sa hapon, follow up, then soul winning. So yun pong gagawin namin mamaya. So yun, kaya nakita ko talaga yung kahalagahan talaga mula sa mga testimony natin na naririnig dito sa kanina pinag-usapan kanina ay yung encouragement talaga na hamunta sa atin na gawin natin yung karapat dapat para sa Panginoon. No, huwag tayong magpatamad-tamad, yung narinig na wag tayong mahiya na ihayag ang salita ng Diyos. No? Kaya kung kilala talaga natin ang Panginoon, ba't natin ikakaya ibahagi ang Diyos? Diba? Amen. Kaya yun talaga, nakita ko yung talaga, pundasyon. Kasi kahit sa mga pastor na pinag-uusapan, ganito rin pinag-uusapan nila. Paano manghalap ng kaluluwa? Paano lumago ang isang church? So, yun, soul winning lang ng soul winning. Kumatok sa bahay at ibahagi ang salita ng Diyos nang walang takot. Maliwanag naman sa Bible, kung nag-share ka, kasama mo ang Panginoon. I am with you always. Yeah. Diba? Unto the end of the world, hanggang matapos ang mundo, kasama mo ang Panginoon. Ano ang katakutan mo? Diba? Amen. Kaya, Amen. grabe, Panginoon ang kasama mo hanggang sa mawala ka sa mundong ito. Pambira. Ipagamit mo ng buhay mo sa Panginoon. Kaya, grabe, salamat talaga na meron tayong simbahan na ganito. At talagang yung salita ng Diyos ay talagang napag-aralan ng maayos Yeah. at liwanag sa atin. No? Kaya pagdating sa atin, napakaliwanag. Dapat merong mangyari sa buhay natin. No? Magkaroon tayo ng commitment at sa Panginoon, desire na maglingkod. 'Di ba? Desire na magpagamit, desire na mag-win ng kaluluwa. No? Kaya 'yun ang kailangan natin kasi kaya sa totoo lang, talagang mararamdaman mo talaga yung church na sabi ko nga, oo nga, bakit parang ganito lang yung tao. So ibig sabihin, talagang kulang yung ginagawa natin sa area. Kaya kailangan talaga na dublehin pa yung trabaho at ipakita talaga natin ihayag natin talaga ang salita ng Diyos sa mga Amen. tao. So, yun po ang gusto kong maibahagi po, Pastor, sa umagang ito. Salamat po. Yan, amen. Totoo yun. Kaya nga, magpasalamat tayo sa Panginoon na meron tayo, niligtas tayo, dinagdag tayo sa tamang simbahan. Bakit? Dito ipinapakilala sa atin ang tunay na Diyos. Totoong Diyos. Para pag nakilala natin ang Panginoon, katulad ng Apostol Pablo, hindi tayo kayang i-move ng mga bagay na sanlibutan. Kasi sayang yung pagkakataon, mga kapatid. So kagabi nga, pagkatapos ng service namin, nag-invite si Sister Emilia. Sabi niya, Pastor, baka pwedeng doon tayo mag-dinner sa amin. So kami, pambira, grabe. Lamig doon sa may bahay nila dito sa may Yanglan. At kasi kaninang alas 12, kagabi, nagbiyahe na siya going to Saudi. Balik na naman siya. So, nakikita ko yung kasiyahan niya, nakalungkutan niya. Kaya alam nyo, talagang nakakatuwa. Pag kilala mo ang Panginoon, alam ko yung sadya niya eh. Nandun yung, Pastor, nandun yung isang kapatid ko. Na may mga doon. So pagdating namin doon, sinerang ko yung mga doon, nandoon. Sabi ko sa kanila, alam nyo, maaaring may nakikita kayo kay Sister Emilia na hindi nyo maintindihan dahil sa ginagawa niya sa Panginoon. Ganun talaga yung totoong nakakilala sa Panginoon. Sinasabi ko sa kanila. Kaya alam nyo mga kapatid, maiksi lang ang buhay natin sa mundong ito, ipagamit na natin sa Panginoon. Maiksi lang ang buhay natin dito, samantalahin natin na ipagamit talaga ng lubusan ng Diyos sa ating buhay at hindi yung tira-tira lamang, hindi tayo i-move. Huwag tayong papayag na itulak tayo kung saan-saan. Kundi manatili tayo sa
paglilingkod sa Panginoon. Katulad ngayon, sino kaya sa inyo dito talaga na pupunta sa area, nagplano kayo, at sasabihin nyo, Sabado ngayon, doon ako sa area namin, maghapon ako doon. Di ba? Hindi yung pupunta ka doon, minsan mahaba na yung 1 oras. Anong magagawa ng 1 oras? Sa totoo lang. Kaya makita nyo, kulelat na kulelat yung bisita nyo sa area. Walang nangyayari. Kaya ngayon ay kulang na yung oras natin. Wala nang oras ngayon. Ini-encourage ko kayo. What's your plan today? Di ba? What's your plan today? Sige, pakinggan natin lahat yung mga nandiyan. Anong plano nyo ngayong araw na ito? Pupunta ba kayo sa area? Di ba? Sige, pakiano mo doon, Mark. Mag-share lahat yan. Baka na-move kayo. Baka naalog kayo ng mga bagay-bagay. Sige, simulan natin kay brother. Maiksi lang kasi walang tayong oras. What's your plan today? Ngayong araw lang na ito. Si Brother David. Sabi niya. Good morning. Good morning. Gising kayo. Wala matutulog. Gisingin mo yung katabi mo. Kanina pa yan. Morning, brother. Gising naman sila. Ginising lang namin si Ernie kasi kanina pa siya natutulog eh. Ang plano ko ngayon, sa araw na ito sinusubukan ko na kausapin itong aking mga anak na nawa ay patuloy naman sila. Pero hindi sila naka-join dito sa ating devotion dahil pagod sila sa trabaho. Pero kasama yan sa plano ko na makakausap ko silang lahat. At kung tungkol naman sa pag-area, sa totoo lang, gustong-gusto kong sumama sa area. Gustong-gusto kong pumunta sa area. So talaga nahihirapan ako dito sa aking paa, lalo na pagka malamig na sakit. Pati yung mga baga. Pinagpe-pray ko talaga na makapunta ako. At sa ating discipleship nga mamaya, kaming Lion of Judah ang mag-host ngayon. So, yan ay para maka-join sa aming grupo. Yan lang po, Pastor. Amen. Totoo yan. Alam nyo, iba talaga yan yung sinasabi ko sa inyo. Noon pa na, alam nyo, ang lakas natin, lahat ng bagay, mga kapatid, nagbabago. Tingnan mo, hindi sa lahat ng panahon malakas ka physically. Di ba? Ngayon wala kang sakit, pero isang araw magkakasakit ka. Ngayon malakas ka, pero isang araw manghihina ka. Habang malakas ka pa, gamitin mo na yung lakas mo sa Panginoon. Di ba? Sinasabi ko sa inyo, marami tayong sabi ko sa inyo, mas marami tayong rason para hindi magamit, pero wala tayong karason-rason para magamit ng Diyos. Di ba? Pakinggan ko lang yung mga rason. Sigurado to, may mga rason to mga to. Pero yung rason nyo kaya, tinan nyo to, yung mga rason nyo kaya para hindi mag-involve, magpapalapit kaya sa inyo sa Diyos yan o magpapalayo? Sige nga. Sige, sino pa? Lahat yan. Magsasalita kayo. Nasaan na hindi, nandyan si Sister Nelly kanina eh. Ay, nandun pala sa dulo, sige, ayan, Sister Nelly. Plano. Ang plano ko sir is kausapin po yung mga manugang ko dito sa baba kasi masakit ang nila sa akin kasi sinabihan po sila kanina last week na wag gano'n ang gagawin nila. Wag nila kaming igamay pag sila po ay nag-away. Ay, okay. Yun po. Kung ayaw nila, pumunta na lang kayo sa area, mag-soul winning na lang kayo. Mas maganda pa yon.
Kung ayaw nilang kausapin yun, bayaan nyo. Mamurahay sila ng gusto nila. Ganun lang naman yan eh. Di, ayaw nyong kausapin. Di yung ibang kausapin nyo. Maligtas pa yung iba. Di ba? Maniwala kayo sa akin. Hindi naman ako nagsasalita sa inyo na kahapon lang din sa ministry. Ako nagpapasalamat sa Panginoon. God's grace, 31 years na tayo sa ministry. Alam ko yung sinasabi ko sa inyo. Oo. Sabi nga natin, ba't mo paggugugulan ng panahon yung ayaw ayaw makinig, di ba? Doon ka sa makinig, may mangyayari doon. Sige, sino ba? Sister Gina. Ayan. Lamig na lamig sa. Sige, kahit dyan marinig. Ay, good morning po sa atin, Pastor. Sa akin naman po, kasi kagabi, nag-usap kami ni Sia dahil yung last Sunday, yung bisita po doon sa Luacan kasi mayroon po doon bunga sa Good News Class yung tinuturuan po ni Ma'am Sheila doon. So yung mother po saka yung father, sabi nila sasama sila sa ito bukas po. Kaya ipadua po namin ni Sia mamaya. Yun, Yan po. magpa-follow up sila. Biro yun yan. At saka alam nyo ba, yung kalalakad natin dyan, lakad. Alam nyo, may magandang epekto yun sa kalusugan natin. Tsaka ang maganda yan, sisigla ka. Tsaka maganda yan, tayo, ang pagkakaiba natin na naglalakad-lakad dyan, walking with Jesus na ngayon. Di ba? Hindi yung walking with arthritis lagi. Ang dami niyong rason masakit ang ganito, masakit ang ganito, masakit ang ganito. My goodness, parang wala kang powerful na Diyos eh. Nakikinig ka sa arthritis mo pero hindi ka nakikinig sa power ng Diyos. Natitinag ka, namumove ka. Di ba? Sabi ni Paul, none of these things move me. Di ba? Hindi nyo lang alam kung ganong kaganda eh. Tapos habang naglalakad ka, kumanta ka, walking with Jesus, walking all the way. Hindi yung arthritis na nako Maria Josep. Aalagaan ka ng arthritis mo isang araw, sige lang. Magkikita na kayo ni Brother Chris mo bukas. Si Brother Rolly. Good morning po, Pastor. Man. Good morning po sa ating lahat. Ang plano ko ngayon kung araw na to mag-undertime na po ako sa aking trabaho at mag-area. Dahil may pinapalo po kami. May Mag-undertime ka? pinapalo po ako na isang family. Amen. Matagal ko na po itong Matagal ko na po itong niyayaya, kaya lang kulang lang po sa follow-up. Kaya ang gusto ko ay sa plano ko ngayong araw na to, pag hapon mag-undertime na po ako at bibisitahin ko siya, papalopin para makapunta sa araw na bukas sa pananambahan. Yun lang po, Pastor. Amen. Paalam ka muna kay Sister Vivian kung mag-undertime ka. Mababawasan yung sweldo mo, siyempre. Sayang din yung pambili ng lipstick, di ba? Pero ayaw mo na lipstick na yan. Dudurog ka na lang ng dyan. Bumili ka na ng pentel pen dyan, mas mura pa. 3 pa yon. Kulay itim, kulay pula, kulay si Sister Myra. Sister Myra. Pastor, ako naman po, Pastor, ay talagang ginagawa ko po every visit po. Yun. Kahapon po, punta po ako sa area ko kahapon. Wow. Sa Spring Hills, kasi sabi ko nga, unahin ko sa Spring Hills sa Friday, tapos ngayon sa Sabado, tapos balikan ko ulit ngayon yung hindi nakapunta nung Sunday, Pastor. Kasi kahapon may bisita sana ako, kaya lang nagdalawang isip kung mag-girlfriend. Kasi sabi niya may gagawin daw yung babae, tapos yung lalaki hindi pinayagan ng boss niya. Kaya yun yung balik-balikan ko talaga, Pastor, dinadaanan ko pag pumupunta ako. Pag may lakad talaga ako, uunahin ko muna talaga yung pagpunta sa area. Kaya yun po yung balikan ko mamaya, 2 kami ni Denmark po, Pastor. Yun lang po to God. Amen. Yan, si John Miguel. Ang ginaw ka, John Miguel, ha? Kailangan mo nang yayakap sa'yo, John Miguel, para hindi ka ginawin. Diba? Sige.
Morning po, Pastor. Morning. Nakikinig. Yun po, plano ko po ngayon, araw ay yun, mag-area po maghapon at makapag-soul winning ng Man. hindi po bababa sa 30 po. Yun, makapag-invite din po, Pastor. Wow. Di maganda sana dyan, Michael, kung may asawa ka na, may kasama ka na sa area. May walking with your wife na, di ba? Walking with your wife, may ka-holding hands ka doon. Di ba? Hindi na si Pongpong ang kabady mo. Kasi si ay, ingat ka, baka maunahan ka pa ni Pongpong. Ito si Pongpong, grabe to eh. Si Sister Rose. Morning, sir. Morning. Sa ating third gusto ko area sa Ungasan kasi doon inassign ni Sir Tom. Yung mga pamangkin namin doon na dating nagsisimba. Yun ang napuntahan ko. Ay kung sa Ungasan ka, ibadi mo si Sister Cherry. Nawala naman na si Cherry. Si Cherry, nawala na dito. Nag-area na siya. Ganun na sa area. Nauna na siya. Dito eh. Sama mo si Cherry para makilala yung mga pamangkin mo. Kalayo mo yan. May mga kamag-anak pala kayo doon. Sir Vivian, badihan mo si Brad, Rolly sa area. Morning po, Pastor, sa lahat na nakikinig. Maka-area rin, Pastor, balikan yung mga dati naming mga disciple. Saan ka ba nag-area? Magkato. Sa kwan po, Gabriela po kami siya. Sa? Gabriela po. Yun. Tama. Dapat may kabady si, Brother Rolly. Mamaya, kukuha ng ibang kabady niyan eh. Magagalit tayo, di ba? Pastor, nasa akin pa rin yung bandera. Ha? Joke. Tama naman, oo. Pero, may makaranas sa kabaitan ni Brother Rolly, delikado tayo. Ha? Kaya. Ay, dyan pala sa village, sinabihan ko sila, sila Karel, na ibalik nyo yung good news class dyan sa mga bata. Pag-usap-usapan nyo dyan yung kung kailan araw gagawin para kompleto yung mga bata dyan. Pag-usapan nyo, Brother Rolly, kung kailan ang schedule ng yan, good news class ng mga bata. Yung lahat kompleto sila. Kahit naman gabi, wala namang problema, dyan lang naman eh. Para si Sister Rose magturo sa mga bata, di ba? Amira. Tapos yung mga maliligalig, pagpapaluin mo, Sister Rose, para Sige, pagtulong-tulungan nyo, Sister Gina, yung mga bata dyan. Ay, yes, sir. Balik nyo, Opo. dapat meron tayong good news class. Kasi sayang yung mga bata dyan, ang dami-dami na eh. Dumadami na yung mga bata dyan. Walang alam tungkol sa Diyos. Yun ang nakakatakot dyan. Tapos, mag-usap-usap na lang kayo, patsi-patsi kayo, yung kanilang merienda. Kaya nyo yan. Wala na kayo dyan. Mag-adobo kayo ng mag-adobo kayo ng baka na DOJ, di ba? May sila. Okay, sige. Sino pa yung nandyan na Wala na? Kayo na lang talaga. Wala na po. Sige. Okay, so yung mga nandito sa Facebook, batiin lang natin sandali. Total, di naman kayo maliligo. Bakit? Kasi maginaw eh, di ba? Kasama natin si Brother Nilo. Brother Nilo, pamira. Hindi mo ako binabalitan sa nangyayari sa iyo, ha? Sister Geraldine, si Raquel, nabati ko na dito kanina. Sila Ma'am Rachel. Yan, magandang gabi po sa inyo lahat yan. Sister Tita.
Lumabas ka. Walking with Jesus. Yan. O si Mirasol. Yan, si Mirasol sa Rosario. Si Krisha. Si Krisha. Sino pa? Hindi ko nabati dito. Yan, si Maria. Basta ka Maria. Si Brother Johnny. Yan. Johnny, Brother Bore. Sister Nilda. Si Laika. Si Manang Banji. Yan, kumusta dyan? Malamig ba dyan sa Cagayan? Grabe. Titos. Brother Gilbert. Brother Jose. Si Rolin. Yan, Brother Dennis. Bibian. Yan, sino pa? Ricardo Constantino. Yan, good morning sa inyo. Okay, yun lang. Okay, sige. Huwag tayong papayag na itulak tayo kung saan-saan, i-move tayo ng mga bagay sa sanlibutan. Sabihin natin, katulad ng sinabi ni Paul, but none of these things move me. Amen? Yan, okay. Sige, tuloy-tuloy na tayo. Isang malamig na umaga sa ating lahat. Pero tuloy-tuloy tayo. At tayo magwakas sa panalangin. Lingin natin si Brother Rolly. Brother Rolly, pakiwakasan sa panalangin. Wala, malis na. Kasi ano na lang, Sister Rose na lang mag-pray. Oo, mira. Sige, Brad David, pray ka. Okay, let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa aming natapos na devotion. Salamat, Panginoon, sa inyo pong mga salita na amin pong napag-aralan, napakinggan. At ano din po, Panginoon, salamat sa mga testimony. Apostol Pablo, ito po ay amin pong magaya sa amin pong paglilingkod sa inyo, maging patuloy at kung anuman ang mga nakakaadlang ay wala po sa mga ito ang pwedeng magpatigil sa amin sa aming paglilingkod sa inyo. Hindi kami po ay manatiling tapat sa aming pong paglilingkod, lalong-lalo na sa aming pong mga gawain na pwede namin pong ma-share sa inyo pong mga sa aming pong church, sa mga ministries, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa na magtrabaho sa buong maghapon. At nawa, Panginoon, ang bawat isa ay bigyan niyo ng kalakasan, makapag-invite, makapag-disciple, Panginoon, para sa araw ng bukas. Kayo po rin po, Panginoon, ng isang tumulong at lumabay. At salamat kay Pastor, salamat sa kanyang leadership. Inyo po siyang ingatan, bigyan ng magandang health, para patuloy niyo pong magamit sa niyo pong gawain sa kanyang pagpipreach bukas. Bless your word, Panginoon. At salamat at humingi po kami ng kapatawaran sa aming pagkukulang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, sige. Magandang umaga sa ating lahat. God bless you all. Love you all and see you this afternoon. At lalong-lalo sa araw ng bukas. Salamat po. God bless us all. Sige.